Narito ang mga natural na paraan para sa sakit sa ngipin kung ayaw mo ng side effect ng mga gamot. Natural remedies, natural ways, no? Mga basic ways how to relieve toothache. Ito. Kasi marami sumasakit yung ipin. Takot naman magpa-dentist. Tama? So ito pwede nyong gawin sa bahay. Libre, walang bayad. Okay? So meron tayong Siyam. Okay? Ito, siyam na klase na pagpipilian nyo kung ano yung available sa bahay nyo pag inatake kayo na sakit sa ipin. Pakibasa. Okay, a toothache is something which we all have experienced at least once in our lifetime. Yes. According to a survey, more than 90% of adults have had some form of tooth decay. 90%. Yes. Bakit? Kahit na masipag kayong mag-toothbrush, brushing is not enough. Go. Okay. Here are some home remedies that will cost you nothing compared to the dentist fee. But we strongly recommend that if you're pregnant, breastfeeding, or have any medical condition that may be impacted by herbal ingredients, please consult the dentist before using this remedy. Okay, so itong ituturo namin, winawarningan po namin if you are pregnant or nagbe-breastfeed, consult mo muna yung dentist mo kung pwede mong gawin to. Pero all of the dentists around the world, alam tong ituturo ko. Isishare ko lang sa mga kapwa natin Pilipino. Are you ready? Okay, ano ang mga pwede nating gamitin para matanggal ang sakit ng ipin? Number 1. Salt water rinse. Okay, anong ibig sabihin ng salt water rinse? Malagamgam o mainit na tubig lalagyan ng salt. Hahaluin. Pag nalusaw na yung asin, ipanggagargle o ipangmumumog. Yun yung ipanri-rinse mo at ibabad mo ng onte. Yun, dun sa masakit. Pag naramdaman mo na hindi na mainit yung water, then pwede mo na siyang ibuga. So makakatanggal po ito. Bakit daw nakakatanggal? All you have to salt water is a natural disinfectant and also an easy and effective remedy to cure toothache. Yan. 1.5 teaspoon of salt into a glass of warm water and use it as a mouthwash. It also prevents swelling and cleanse the area around the toothache. So natatanggal po kasi niya ang swelling, which means ang salt po ay anti-inflammatory. Next. Number 2, cold compress. Yun, mali ang ginagawa ng karamihan natin mga kababayan na pag may masakit na ipin, mainit ang ginagamit nyo pang cover dito. Mali, dapat cold. Tandaan nyo, ang malamig ay anti-infla. Nakakatanggal ng pamamaga. So cold compress, malamig na yelo. Kung wala kayong bolsa de yelo, balutin sa towel, basain yung towel. At saka ilagay. I-compress nyo ng 3 to 5 minutes because ang malamig ay nakakatanggal ng pamamaga. Okay, number 3. Number 3, guava leaves. Uy! Guava Ano leaves. yung guava leaves? Dahon ng bayabas. Hindi. Guava leaves have anti-inflammatory properties that can help fight inflammation and infection care. Okay, kasi ang bayabas po, ang dahon nito, mas maganda kayo medyo mura pa. Ngunguyain. Dahil may antimicrobial property. Yung puno, ha? Ang dahon. Dahon. So yung juice na makukuha nyo ay papatay sa bacterial na nag-i-infect doon sa ipin ninyo. Okay ba yan? Ngunguyain. Sabi nila, Dok, baka malunok. No problem. Next is garlic. Hoy, ano ang Bawang. garlic? Dikdikin ng bawang. Garlic has antimicrobial and pain-killing properties that can help carry out terrible toothaches. Kung masyadong masakit na, ito, bawang na tayo. It kills bacteria that cause dental plaque, but it can also act as a pain reliever. Yan. So, paano gagawin sa bawang? Simply create a paste by crushing a garlic cloves and apply it into affected area. We can also try chewing a clove of fresh garlic. Mas maganda yan, dinidikdik mo na. Dikdik. So, yung nadikdik mo na garlic, yung juice nun, ilalagay nyo doon sa mismong masakit na area. Kasi magpapatay din siya ng bakterya. Parehas sila ng trabaho ni bayabas. Ang kaibahan lang, mas mataas yung property ni garlic. So, sa sobrang sakit na, bawang. Pangatlo. Next, Pang-anim. ginger root. Ginger root. Ginger root. Ano yung ginger root? For decades, ginger root has been used as an effective remedy for an aching tooth.
It has antibacterial properties that help relieve pain on gum and tooth. This remedy will require us to cut a piece of the root of ginger and peel it. Yeah. Bite a piece of ginger root. Bite, kagatin mo yung ginger root. Yung, di ba yung, ginger Tagalog? Luya. Luya. Hiwain nyo. Pag hiniwa mo, parang lapad siya, di ba? Yun yung kakagatin mo kung saan yung masakit. Ganon din yun. Pare-parehas silang anti-inflammatory at antimicrobial. So, nagpapatay sila ng bakterya doon. Next, and last but not the least, ito na. Onion. Ayan. Onion. So, lahat ng Sibuyas. nababanggit namin, makukuha nyo sa bahay. Tama ho ba? Okay, ano yung onion? Sibuyas. Sa anong gagawin natin sa onion? Go. Onion contains a phytochemicals that target the germs responsible for the infection and gives you a break from the pain. Okay, ito sa hindi nakakaalam, ang galing-galing ng onion sa mga germs. Kaya kung meron sa inyo may sinat, lagnat, trangkaso sa bahay nyo, kumuha kayo ng onions, hatiin nyo sa 3. Okay? Tapos ilagay yung onion sa platito, ilagay nyo sa kanto ng mga kwarto nyo dahil lahat ng germs na nasa paligid, airborne germs, will be absorbed by the onion. Para hindi na makahawa kung sino man yung may sakit, mapunta sa iba yung germs. Onion. Okay. So, ang gagawin po, yung onion, hiwain po ninyo at ikagat nyo. Mas masarap, pwede nga lunukin yan eh. Tama? So, nguyain nyo, mararamdaman nyo kasi malamig ang onion. So, yung lamig niya ay magtatanggal po ng inflammation at yung germicidal property will kill the germs within the oral cavity ng bibig natin. Yan. Amen. Okay, meron pa isa. Last, lemon and limes. Okay. Studies revealed that due to the presence of vitamin C and strong citric acid in lemons and limes, it can be effective remedy for reducing tooth pain. Ayan, palagay ko, ito yung pinakamaraming susubok. Bakit? Masarap to eh. Lemon or lime, slice nyo, katulad ng ini-slice nyo pag uminom kayo ng tequila, kakagatin nyo lang, tapos ingunguyahan nyo kung saan nyo masakit. Tandaan nyo, huwag nyong banggitin na masakit, gawan nyo na lang ng solusyon para matanggal yung sakit. Kasi psychological po yan. Ang tawag namin dyan in psychology, psychosomatic. Kung ano, whatever you believed in will definitely happen. So, pag may masakit, huwag mo na sabihin masakit, lalong sasakit. Tama. Kaya napansin nyo, pag masakit nyo, ang sakit. Ang sakit. Lalong sumasakit. So, gawan mo na lang kagad ng aksyon at baliwala ang natutunan kung hindi natin yan i-apply sa ating totoong buhay. Correct? Yes. So, this is once again, Dr. Atoy Arboleda na mag-iiwan sa inyo ng katagang, hindi ipinahintulot ng Panginoon na ikaw ay magkasakit para ikaw ay manghina, bumigay at mamatay. Ipinahintulot ni Lord na ikaw ay magkasakit. Yes. He allows it. Para sana ikaw ay may matutunan, paglabanan mo yan, mapagtagumpayan, at luwalhatiin muli ang kanyang pangalan. Amen. Follow for more health tips.